Hello Earth Signs! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Pero mamaya, kukuha pa tayo ng ibang cards para malaman pa natin yung ibang detalye kung bakit ipinakita yung mga puting cards. Pero dahil connected ka sa person mo, may posibilidad na ipakita rin kung ano yung feelings mo o kaya naiisip. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga earth signs? Ito yung unang card. Gambling. Nagsusugal ba siya or meron siyang isinusugal or sinusubukan? Alamin natin yung next card. Kaya pala sumusugal siya. Date tayo. Maybe ayaw mo. Maybe sinusupladahan mo ito or nasa-sense ng person na hindi ka interesado sa relasyon. Huwag ka magalit sa akin. Talagang sinusubukan ng person kung pwede. Dalawang cards pa yung kailangan natin. This is the end. Ayaw mo nga talaga. Maybe hindi mo type yung person or ayaw mong makipagrelasyon muna. Akin ka na lang. Kaso lang gusto ka nung person. Person ito na gustong makipagrelasyon or magkaroon ng connection sa iyo. Gamit ang ibang card, alamin pa natin yung ibang detalye. Kukunin ko isa-isa at saka ipapaliwanag sa iyo. 4 na cards naman ang kukunin natin. Ang unang card ay The Mice. Ang ibig sabihin nito, hindi lang naman patungkol sa love, pero patungkol sa sitwasyon mo na kailangan mo mag-move on at wag nang lingunin kung ano man yung nakaraan na traumang nangyari sa buhay mo. Mas piliin yung makakabuti sa iyo para sa present. Itong sickle or carrot, ibig sabihin may mga sitwasyon na hindi ka pa maunawaan. At mas ginagamit mo yung isip mo kesa sa puso mo. Pero may mga sitwasyon or panahon na hindi ka pa rin makapag-decide kung ano talaga yung gusto mo. At itong clover ay pag-asa. Merong mga bagay na deserve mo kaya dumarating. Kaya hanggat maaari ay unti-unting magkaroon ng healing para dumating na yung positibo sa buhay mo. Itong the child, maybe ang ilan sa inyo, hindi mo talaga masabi yung or ma-express yung totoong nararamdaman mo. Pero pangalawang card mo na to na deserve mo yung mas better. Kaya may mga sitwasyon na nangyayari na hindi mo inaasahan or nahihirapan kang makontrol. At saka yung potential person na nagpapakita ng interest sa iyo, hindi rin niya kasi mapigil yung feelings niya dahil sa laki ng pagkagusto sa iyo. Alamin naman natin yung iba pang detalye gamit naman ang tarot cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw.
Mamaya babanggitin ko yung patungkol sa career, sa financial at health. Pero unahin muna natin yung situation mo or situation nyo ng person mo. Ang bottom of the deck ay the Starry Light. Merong bagong simula, goals at news na ikakatagumpay mo. Ano man ang estado ng relasyon mo, meron kang person talaga na hindi makalimutan. Nasaktan ka sa naging resulta ng relasyon nyo sa nakaraan. Pero sinasabi na dito ng card na ito na yung person, hindi siya yung makakapagpasaya sa iyo. At saka magkaiba kayo ng plano sa buhay. Kung ikaw seryoso, yung person hindi. At ang advice ng card na ito ay mas maging open ka sa mga bagong nangyayari sa buhay mo. At saka itong 8 of Wands, may mga mabilis na nangyaring sitwasyon sa buhay mo. Nasaktan ka kasi kaya pinagdududahan mo na din yung mga next na makakarelasyon mo. Kung seseryosohin ka ba or pangmatagalan na ba sila? Ang ilan sa inyo, hinihintay mo pa kung tapos na ba talaga kayo ng person. Pero ang wish ng person na ito sa'yo, itong King of Swords, ay yung maging happy ka sa kung ano yung totoong makakapagpasaya sa iyo. Prangka din itong person na ito. Ayaw niya na ang mundo mo umiikot sa kanya. Ang ilan sa inyo, tinatanong mo rin yung sarili mo kung bakit itong person na ito yung nagustuhan mo. Ano nga ba yung nakita mo? Itong The Hermit ay kinokontrol mo naman yung sarili mo Iniisip mo naman talaga na magkaroon ng pagbabago sa iyo. Pero hindi mo talaga maiwasan na hindi maisip yung great love na nangyari sa buhay mo. Sa ngayon, hindi kayo nag-uusap. Ang ilan sa inyo nahihirapan kang makalimot. Maybe dahil sobrang biglaan yung nangyari sa ending ng relasyon or connection. Kaya itong 5 of Cups, sobra kang nasasaktan sa nangyayari sa buhay mo or situation. Ang ilan sa inyo, umiinom ka, o kaya para mabilis kang makatulog, may iniinom ka. Gustong-gusto mo talagang makatakas sa sitwasyon na ito at yung makalimot na sa nakaraan. Maybe ang ilan sa inyo, nangyayari pa lang kasi ito o kaya kailan lang nangyari. Kaya medyo nahihirapan ka pang i-release yung mga negative emotions. Pero itong painful situation na ito, ngayon lang ito. Malalagpasan mo rin. Dahil sa ang ilan sa inyo, mag-entertain ka din ng bagong makakarelasyon at magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. At ang ilang single naman, i-focus mo yung sarili mo sa career. Dahil nga sa painful na naranasan mo, hindi mo ito ipaparanas sa mga kaibigan or sarili mong pamilya. At saka naka-4 na cards ka na para sa ilan na masyado kang nasaktan at saka iniyakan mo talaga ito. Hinahangad mo na meron ng magandang pagbabago sa nararamdaman mo or naiisip. At saka ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, meron kang relasyon or love na takot kang mawala sa iyo. Pero yung sitwasyon na to, mahihirapan kang makontrol. Kasi yung person na nagugustuhan mo, merong sariling mundo, katulad nitong The Magician. Maraming alibay itong person na ito. Hindi naman talaga siya busy. Nagpapaka-busy lang. At kahit dito sa 3 of Wands, paulit-ulit yung sinasabi ng person na hindi siya makakapangako ng kahit ano sa iyo. Yung memories na
nangyari sa inyo ay very painful sa iyo, lalo na sa mga sinasabi niya. At pinapakita rin na sobra yung pagmamahal mo dito sa person na ito. Pinapaunawa sa iyo ng mga cards at saka ng guide na nasasayang yung effort mo sa maling tao. At saka ipinapaunawa rin na kung ano yung nakalaan para sa iyo yun. Hindi yung pwede mapunta sa iba. Mahihirapan ka talagang kontrolin yung sitwasyon, lalo na't kung ang nagbibigay ng tadhana ay Diyos. Kailangan mo magdasal para mas magkaroon ng clarity at magkaroon ng forgiveness sa situation. Ito yung cards mo para sa career. 8 of Wands, King of Swords, at the Magician. Sa career or negosyo, maganda yung nagiging resulta ng pagsusumikap mo. At saka ang ilan sa inyo sa negosyo or career, hindi mo masyadong ginagamit yung isip mo. Ang ginagamit mo ay yung experience at saka bumabase ka sa sitwasyon pagdating sa judgment. Pero ang ilan sa inyo, nagagamit mo talaga yung mga pinag-aralan mo or ni-research sa career o kaya sa negosyo. At saka ang ilan sa inyo, ang negosyo o kaya ang career mo ay connected online. At saka pinapakita rin yung kasipagan mo sa career or negosyo, kaya may magandang resulta. Ito naman yung patungkol sa financial o kaya money. The Hermit, 5 of Cups at the Temperance. Ang ilan sa inyo sa financial, naiisip mo na hindi lang financial yung nagpapasaya sa iyo. Nahanap mo rin yung contentment sa ibang bagay, katulad ng mga bagay na gusto mong gawin o kaya yung pagkakaroon ng peace of mind. Ang advice ng mga cards para sa financial ay huwag masyadong gumastos lalo na kung hindi naman kailangan. Mas isipin mo kung paano mo palalaguin yung financial na meron ka. Kasi yung tamang pagpaplano sa financial, yan yung magsasalba sa problema mo, lalo na sa mga kakulangan at saka iba pang dapat isole or bayaran. Kailangan ng effort para maibalik sa dating balanse yung financial na meron ka. Stairway to Light, 3 of Wands at 10 of Pentacles. Ang ilan sa inyo sa health, kung meron ka mang illness, pinapakita na yung effort mo para magkaroon ng recovery ay matutupad. May babalik na sa dating healthy na pangangatawan ang kalusugan mo. 2 cards na yung nagsasabi niyan. At ang isa pa sa makakatulong para mapabilis yung recovery mo ay yung suporta ng pamilya o ng mga kaibigan mo. Itong Stairway to Light, ang meaning sa tarot cards niyan ay the Fool. Pero dito sa cards na ito, extra card na yan eh. At meron din siyang ibang meaning. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye kung bakit ipinakita yung tarot cards mo. At saka kunin mo lang yung akma sa situation mo. Ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Salamat nga po pala sa mga lahat na nanonood, sa mga nag-subscribe, sa nag-like at share. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Sa huli, kukuha ko ng isang card para sa final message. Kunin muna natin lahat ng cards mo. Ang una mong card ay crystals. Ang ibig sabihin ng card na ito ay kailangan na ng healing at saka i-let go na yung mga sitwasyon na
kailangan nang tapusin. Kailangan mong baguhin na yung sarili mo hanggat maaari. Ito namang time to decide, ang ibig sabihin ay piliin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa puso mo. Huwag ka rin matakot sa rejection kasi lahat tayo pinagdaraanan yan. Itong teaching, pagkatapos ng mga mahirap na sitwasyon na pinagdaanan mo, panahon naman para na i-share mo sa iba yung mga painful situation na napagdaanan sa buhay na nagpatatag sa iyo. Itong creative expression, meron ka ng ibang landas na tinatahak sa buhay na mas nagbibigay passion sa iyo. Ang ilan naman, itong travel, ito yung isa sa paraan para makamove on ka sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Kasi ito yung tingin mong isa sa paraan para makamove on ka kagad sa mga negative experience. Lalo na't ang ilan sa inyo, nai-stuck talaga yung isip mo sa nakaraan. Pipiliin ng ilan sa inyo ang lumayo. Ang ilan sa inyo kasi nakatatlong cards na pinipilit mong mag-move on sa situation na matagal nang nangyari or tapos na. Itong great love na dumating sa buhay mo ay nahihirapan kang kalimutan. Paano pa kaya kung soulmate mo ang dumating sa iyo? 101. Your angels are trying to send you an important message that will bring joy, inspiration, and peace to your life. Kaya dapat talaga na mas mag-focus tayo sa kung anong nangyayari sa present. Dahil sa mas marami pang darating na mas kaabang-abang at ikasasaya sa buhay. Itong final card mo ay The Fool. Magkakaroon ng bagong simula sa buhay mo. Nakailang cards ka na kasi nga may mga negatibong sitwasyon na nahihirapan ka. Kaya tutulungan ka na ng universe para makabangon muli sa karir man ito, negosyo, or love life.